Samantala, marami ang umaasa na ganap ng matutuldukan ang issue sa kontrobersyal na Manila hostage-taking incident noong 2010. Ayon kay Manila Councilor Bernardito, maganda ang magiging resulta ng usapin sa pagitan ng pamahalaan at ng Hong Kong government. Balita mo kami, Noel Perfecto. Tiwala si Konsehal Bernardito Ang ng Maynila na tuluyan na magkakaroon ng katapusan ng kontrobersyal na usaping Manila hostage-taking. Ito'y matapos na magkaisa ang tatlong panig ng mga negosyador, ang Security Bureau o Hong Kong government, ang kamag-anakan ng mga biktima, ang nabuhay ng mga biktima, at si Konsehal Ang na representante ng lungsod ng Maynila hinggil sa apat na demands na hinihingi ng mga pamilya ng biktima para magkaroon ng satisfactory solution. Sa kanyang pagharap sa media, sinabi ni Konsehal Ang na inamin ito na magandang patutunguhan ng usapin, lalo na't napagkaisahan na magkabilang panig na huwag munang pag-usapan ng mangyayaring discussions at ang nilalaman ng mga posibleng sa meeting na magaganap. The dialogue, as you see here, is a package. There are 4 demands, okay? It is not to be taken individually. That's why they want to take it as a package. So, hindi pwede yung sabihin mo, ito lang ang pag-uusapan, ito pag-uusapan. Hindi. It has to be as a whole. That's why we cannot discuss the details. I'm very happy with this statement. This was issued by the Hong Kong government, issued by the representative of the victim's family, and I, no? So, this statement would reveal that it's an ongoing, so ibig sabihin, they still want to continue discussing with us. Nang tanungin ng Chinese media kung anong reaksyon ng Pangulong Benigno Aquino III sa nasabing pangyayari, sinabi ni Konsehal Ang. What is demanded of President Aquino to apologize is not as President of the Republic of the Philippines representing the people of the Philippines. The apology is demanded of him as the head of government, because when they bungled up the rescue operation, you see, when they bungled up the rescue operation, in the DeLima report, they said that there were lapses in the national government officials. So that's why they're demanding apology from the national government, not as President Aquino representing the people of the Philippines, because the people of the Philippines has not done wrong to the Hong Kong people. Matatandaan na pinadala ni Mayor Erap si Konsehal Ang sa Hong Kong upang iparating ang letter of apology ng punong alkalde sa mga naging biktima ng hostage sa Maynila. Dahil dito, magtutungo sana si Erap sa Hong Kong kung kinakailangan. Mayor Erap will go to Hong Kong after everything shall have been done. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. At kaugnay nga po ng balitang yan, may karagdagang detalye si Manong Noel Perfecto na nasa linya ng telepono ngayong umaga. Manong Noel, magandang umaga sa iyo. Morning, Audric. Ang pagkakasundo ng magkabilang panig ng partido ng mga pamilya ng biktimang nangamatay at yung mga nakaligtas, lokal na pamahalang Hong Kong at ni Congressman Bernardito Ang ng Manila City Council ay isang magandang senaryo na magkakaroon na nga ng katapusan ng kontrobersyal na usaping hostage-taking incident sa Quirino Grandstand kung saan maraming namatay at nasaktang Hong Kong Chinese tourists. Sa kanyang pagharap sa media kahapon, sinabi ni Konsehal Ang na 4 na demands ang pinag-aaralan maigi para makaabot sa parehas na kasunduan. Ngunit, hindi mo nila maaring isiwalat ang mga merito ng nasabing diskusyon. Kinumpirma rin ni Konsehal Ang na natutuloy si Mayor Erap sa Hong Kong kapag nagkaroon na ng senyales mula sa naturang Security Bureau ng Hong Kong na okay na ang pagdalaw o pagbisita ng na bansa. Yun muna ulat. Audrey, good morning. Maraming salamat, Manong Noel Perfecto.